Paulo Duterte muna tayo. Mukhang papasyal ho, no? Mukhang mag-a-around the world ho. Isa sa kapatid ni Sara Duterte, mga bossing. Kung ang vice-presidente ho, mga kababayan, nung Marso pa nag-umpisa ng around the world, no? Ito naman po, ang kapatid naman po ngayon nagpapaalam, mga bossing, no? Humihingi po ng travel clearance kay Speaker Bojidy ho, mga bossing. Ayan ha, Republic of the Philippines, House of Representative Paulo Duterte, 1st District of Davao. O yan, no? Dear Speaker D, greetings from the 1st District of Davao City. Ayan, this is to request. Nakalimutan ko kasi kumuha ng tubig, oh. Kaya nangangati yung lalamunan ko. Naku po, ganun dapat. Oh. Mag-isa lang naman ako. Alangan na takpan ko pa yung bibig ko dito. Hindi ko naman kasama si Guanzon dito. No? No, Makate. Kaya paubo-ubo ako minsan. Mag-isa lang ako dito. This is the request for a travel clearance for my upcoming travel to Hong Kong. Sabi ni Congressman Pulong Duterte. Ayan, oh. This is to request, mga kababayan, for a travel clearance for my upcoming travel to Hong Kong. Bakit kaya pupunta si Pulong Duterte ng Hong Kong? No? Yan, alam naman natin, may tulay yan konektado sa mainland ng China, papunta ho ng China. Meron din pong konektado yan sa Macau ho, mga bossing. Hindi kaya pupunta kay Xi Jinping at hihingi ng asylum? No? Hihingi ng asylum. Oy, Xi Jinping! Oh, bakit? Si Trillanes, binabanggit na din yung pangalan ko. Na baka masunod daw ako sa ICC, sinasabi ni Trillanes, ganito, ganyan. Baka pwede mo na akong bigyan ng asylum kaysa magaya pa ako doon sa sa ama ko. No, yung sa ama ko sabi ni pangalan nun, ang sabi ni Larrigadon, narinig mo na daw kasi na merong warrant of arrest ng ICC kaya hindi mo na tinanggap. Ako, eto wala pa, no? Hindi pa ako nababanggit ng ICC at hindi pa naririnig na may warrant of arrest ako. Si Bato de la Rosa pa lang. O baka pwede, bigyan mo na ako ngayon ng asylum at dyan mo na kami patirahin sa China. Baka ganun ho, mga boss. Sabi nga ni Trillanes, walang iyakan pagka nalabasan ng warrant of arrest, ha? Di ba? Isa-isa na po talaga sila, mga bossing. Isa-isa na po, mga kababayan. Ngayon, pupunta ng Hong Kong. O, di ba? Yung sabi ni Berden, batong malaki. O, takot sa ICI. Pwede din yun. Biruin mo, dalawa sila ni Sandro Marcos. Inimbitahan para maging resource person po, para tumulong sa investigasyon ng ICI. Natakot. Parang malabas di ba to? Ganon? Kaya kong bugbugin si General Torre. Tingin ko kung suntukan naman, kayang-kaya ko si General Torre. Nilatagan po ng boxing ring. Anong nangyari? Anong ginawa ni Baste? Lumipad ng Singapore. Kinabahan, natakot. Biglang sabi pag uwi, hindi ko naman hinahamon yan. Loko pala to, hindi ko naman siya hinahamon. Sabi ni Baste, kung sa suntukan lang, kayang-kaya ko itong bugbugin Bilang lalaki sa lalaki ho, mga kababayan, sabihan mo yung kapwa mo lalaki ng ganon. Ay nako, baka pag si Paulo Saison ay sinabihan ng ganyan, kaya kong bugbugin si Paulo Saison. Bigla kang pinaikutan ng sipa niyan. Sa court pa. Di ba? Biglang roundhouse kick, biglang, ay nang tinapa. Ganon po ang ng mga lalaki, mga bossing. Paghahamon na para sa amin, yung sabi mo, kaya kong bugbugin yan Indirect lang yung pagkakasabi, pero paghahamon na po, naiintindihan po ng mga lalaki yun. Diba? Sabi ni Paulo Saison, magaling naman lahat yan. No? Tingnan mo, sino ba? DILG noon, ang ombudsman noon, gusto palayain mga kriminal gaya ni Robin Jinggoy at Bong. Pati nga yung trial of the century ni Antonio Sanchez, gusto palayain daw, sabi. Bakit? Uy! Lang. Sinasabi ko lang yung mga
ano nating mga lalaki kapagka ikaw, biglang nasabihin, "Kaya kong bugbugin niyan si Paulo Sison, eh." Oh, iba na po ang dating sa mga lalaki nun. Round the house kick na po sa court ang maaano mo, sakto sa dibdib, mga kababayan. Ngayon, ay hindi pala, sorry. Pagpaumanin niyo po, Hong Kong lang yung nabanggit natin. Madami pala, ayun nga, Hong Kong, China. Talagang tatawid sa China. Baka makikipag-usap kay Xi Jinping. Xi, grabe ka nung yung kapatid ko hinihingan ng komento tungkol sa West Philippine Sea sinigundahan ko. No? Ang sabi ko hindi trabaho ng Vice Presidente ang magbigay ng komento sa West Philippine Sea. Siguro yun yung sasabihin ni Pulong Duterte, mga bossing. Di ba? Kailangan bigyan mo ko ng asylum para hindi umabot dito ang Interpol at hindi makapasok sa Interpol at ang Interpol at hindi ako maaresto. Meron Malaysia, ang dami pala talaga. Ang dami mga boss. Ulit ano natin Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, hayip. Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, no? Germany, France, Belgium, Italy at Singapore from December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Grabe. 3 buwan. December, January, February, 3 buwan. Siguro, kung alin ang tumapat, kung alin yung makakapagbigay ng asylum sa kanya, mga bossing. Di ba? Kung kung sino ang matapat at kung sino ang may tatanggap sa akin, uunahan na. Rest assured that the expenses that will be incurred from this trip are from my personal funds alone. In addition, this is also to seek your kind indulgence in allowing this representation to attend the scheduled plenary session and meeting virtually from the aforementioned date. Zoom. 'Di ba? Caroline Makino naghahanap ng kakampi. Kung sino yung makatanggap. Kasi mga kababayan, ang isa sa nakikita ko kung bakit yung interim release ng dating Pangulong Duterte hindi din mapagbigyan. Bukod doon sa malaki pa at mataas pa ang pwersa politikal ng dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, isama mo na din mga bossing, yung alin? Yung wala naman yatang tumatanggap na bansa kay dating Pangulong Duterte no, para ilipat doon sa kanilang bansa. Paano naman mga bossing tatanggapin yan? Matungtungan lang, matayuan lang, masigawan lang ng mga DDS na Duterte, yung isang lugar kung nasaan nakapiit o nakakulong ang dating Pangulo. Biruin mo, biglang aangkinin na, biglang papalitan na ng pangalan, Duterte Street na to. Yung mga parke, Duterte Park na to. Sino ba namang presidente ang gusto na masakop yung kanilang mga parke at yung kanilang mga street? Di po ba? Pero tinalo nito si Sara Duterte. Kasi yung sa vice-presidente, March lang po yun. From March, tapos napakadaming buwan. March, April, May, June, July, August, September, October. Parang October yung huling trip na napanood ko kay vice-presidente o kung meron pa, Nobyembre. Pero hanggang ganun lang. 7 buwan o 8 buwan no, ng paglalayag, paglalakbay. 16 pataas na mga napuntahan si Vice. Eto, 3 buwan mga bossing. No? Sulit. Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, daming pera. Ang daming fans ni Pulong Duterte. World tour. Di po ba? Di na makakalabas yan. Natatawa ko doon sa isang babae sa TikTok, nakauwi na daw si Digong, pahiya daw sa mga... alam nyo naman yung mga DDS, no? Kahit na mapahiya sila, basta magka-views lang papalabasin nila. Nakauwi na si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Paulo Sison, garapon na daw uuwi ang dating Pangulong Duterte. Kailan ba yun?
Sa nakikita ko malapit na ho, mga kababayan. Hindi ko ho sinasabi, o minamadali ang buhay ng dating pangulo. Pero sa nakikita po natin mga boss Chipamuser, na kalagayan ng dating Pangulong Duterte, mukhang patagilid na pong maglakad. O, mahina na din po ang boses. 'Di ba?